Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ito ang gustong mangyari ni Justin Brownlee matapos siyang madalawahan ni Rondae Hollis Jefferson at ng grupo ng Talk and Text Tropang Giga at Gilas Pilipinas Training Camp magsisimula na para sa kanilang paghahanda sa FIBA Asia Cup Qualifying Tournament. Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi po ng videong ito. Hindi nga po kayang itanggi ni Justin Brownlee na masakit ang kanyang pagkatalo sa Talk and Text Tropang Giga sa ikalawang sunod ng PBA Governors Cup Finals. Pero sa kabila niyan, ipinagmalaki pa rin ni Justin Brownlee kung papaano silang lumaban ng buong tapang ng kanya pong kupunan na Barangay Ginebra San Miguel hanggang sa huli. Sa Game 6 nga po ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Talk and Text Tropang Giga, nag-collapse ang Barangay Ginebra San Miguel sa fourth quarter na tumapos sa kanilang pangarap na madala sa Game 7 ang nasabi pong serye. Ang mahigpit nga pong depensa ng Talk and Text Tropang Giga ang pangunahing naging sandata nila dito matapos din nilang malimitahan ang Barangay Ginebra San Miguel sa 11 points sa payoff period para agawin ang panalo matapos nga po silang maghabol ng 8 puntos. Sa nakalamangan sa third quarter, 74-66 para kay Barangay Ginebra San Miguel resident import Justin Brownlee. Talagang may panghihinayang sa kung ano ang dapat nangyari, lalo na nakita naman natin mga shooters na talaga namang lumaban itong Barangay Ginebra San Miguel kahit na down sila 0-2, naitabla pa po nila yan sa 2-2. Pero pagkatapos niyan ay hindi na nga po nila nagawang solusyonan ang problema sa Game 5 at sa Game 6. Dahil dyan, narito po si Justin Brownlee sa ulat ni Angelo Jacinto ng Spin.ph. Ito ay isang magandang serye. Ito ay isang masayang serye. Not the way we want it to end it, but we completed. Naglaro sila ng maayos at nanalo sila. Congratulations sa kanila. Deserve nila yan. Binigay na namin ng lahat ng meron kami. At idininay nga din po ni Justin Brownlee na mayroon siyang iniindang injury. Sa Game 6 nga po ay nagtapos lamang si Justin Brownlee. Tangan lamang po ang kanyang 16 points. 8 of 21 shooting. 8 of 21 shooting. 38% lang po merong shooting etong si Justin Brownlee. Tapos nung buong fourth quarter, 2 puntos na lang ang na-score ng isang Justin Brownlee. Talagang nag-struggle si JB dito. Sobrang dikit ng depensa na ipinaramdam sa kanya ng Talk and Text Tropang Giga. Mula sa Game 5, talagang walang rhythm. Hindi po talaga niya nakuha actually yung rhythm na yan. Narito pong muli si Justin Brownlee sa ulat pa din ni Angelo Jacinto ng Spin.ph. Depensa talaga ng team nila. Aaminin ko mahirap. Maganda talaga ang game plan nila. Ginawa nila ito ng mahusay by playing me. Kaya kailangan kong magbigay ng maraming kredito sa kanila. Sasabihin ko din sa sarili ko na medyo nawala ako sa laro ko. Pakiramdam ko, I've gotten some shot na karaniwan kong nagagawa pero hindi ko na-connecta. So it was definitely a mixture of me not being able to get into my rhythm at ang kanilang depensa ay hindi nga nagbigay daan para sa akin na makakuha ng isang rhythm. May matindi nga pong panghihinayang etong si Justin Brownlee at mga may frustration pa siya dito sa Gilas. Ito pong ating Gilas Pilipinas naturalized player at ito pong Barangay Ginebra resident import na nakakadalawa na sa kanya. Ito pong si RHJ dito sa Governors Cup at kung siya nga daw po ang tatanungin, gusto pa niya ng isa pang rematch at para makabawi sa kanya pong counterpart na si RHJ. Narito pong muli si Justin Brownlee sa ulat pa din ni Angelo Jacinto ng Spin.ph. Talagang gugustuhin naming makabalik sa finals at gugustuhin namin to get a shot at then again. Tiyak na nakakaramdam pa rin kami ng kumpiyansa na lalaban sa alinmang kupunan sa ligang ito. Umaasa nga po itong si Justin Brownlee ng isang rematch or makakuha pa ng kampyonato kahit sa aling kupunan dito sa PBA. At siguro iniisip ni Justin Brownlee na bago siya magretiro, isa pang kampyonato
bago magtapos ang kanyang PBA career at makapag-iwan pa ng isang malupit na legacy dito sa Philippine basketball. Ito, pag-usapan naman natin, nakakarugtong pa rin ito kay Justin Brownlee na magsisimula na nga po ang kanilang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa ikalawang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers sa November 15. Binigyan nga po ni Coach Tim Cone ang mga Gilas Pilipinas players mula sa Token Tex Tropang Giga at sa Barangay Ginebra San Miguel isang linggo pahinga bago sila muling sumabak sa mabigat na training camp para paghandaan ang kanila pong unang laban sa November 21 at sa November 24 diyan naman po sa loob ng Mall of Asia Arena. Ang iba pang mga manlalaro mula sa San Miguel Virmen, Meralco Bulls ay may mga nakatakda pa pong mga laro sa East Asia Super League sa darating nga pong Wednesday dyan po sa loob ng Phil Sports Arena sa Pasig City. Dahil dyan, narito po ang mga naging pahayag ni Gilas Pilipinas Head Coach, Coach Tim Cone, sa ulat ni Cher Ramos sa spin.ph. Magpupulong kami sa 15. Ang San Miguel at Meralco ay meron pang East Asia Super League sa 13 at ang pinakamahalagang pagsasama natin ay sa ika-15 ng taong ito pong 2024. Umaasa nga po si Coach Tim Cone na ang lahat ng member ng pool ay darating sa unang araw ng kanya pong pagsasanay na pinatawag. Makakarating nga ba? Yun ang tanong diyan. Makakarating nga ba sa unang araw ng kanila pong training camp ito pong mga players? Narito pong muli si Coach Tim Cone, sa ulat pa din po yan ni Cher Ramos sa spin.ph. Inaasahan kong nandun ang lahat. I think si Carl Tamayo will be a day late coming from Korea kasi may game siya sa 14. Tayo nga po ang magiging host ng magiging laban natin sa New Zealand at sa Hong Kong sa 3 araw na FIBA window. Unang makakasukatan ng lakas ng Gilas Pilipinas ang tall block ng New Zealand sa November 21 at magpapahinga ng 2 araw bago nila muling sagupayan ng Hong Kong sa November 24. So ngayon, hawak po ng Gilas Pilipinas ang malinis na kartada. 2-0 sa Group A. Katabla nila po dyan, ito pong tall block ng New Zealand. May pagpapatuloy kaya, ito yung tanong, may pagpapatuloy kaya ng Gilas Pilipinas ang kanila pong malinis na kartada? Or sa pagkakataong ito, masilat sila na ito pong tall block or masilat nila itong tall block. Yun lang po yun mga shooters. At ang tanong, magkakaroon nga ba ng availability etong lahat ng mga manlalaro mo, especially AJ Edo, siyempre Carl Tamayo, and then ito po nga si Kai Soto, mga shooters. Sana makapaglaro po etong ating Twin Tower para naman dito sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Na naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Pero bago po natin tapusin ang ating pong video, shoutout po kina